Mga kaibigan, isa naman pong magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Saan man po kayo naroroon sa oras na ito, alam ko po na tayong lahat ay nakikita ng ating Panginoon. Nawa po ay maranasan natin patuloy yung divine protection ng ating Diyos. Ako man po ay hindi po talagang maganda ang pakiramdam, kaya lang nagiging maganda dahil po sa habag ng ating Panginoon. Kumbaga, ilaban lang tayo mga kapatid. Ang Diyos po ay hindi tayo pababayaan. At ngayong hapon nga po ay magpapatuloy po tayo sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Ngayon po ay nasa chapter 12 na po tayo ng Exodo. At hindi ko na po pakatatagalan. Sisimulan ko na po mga kaibigan. Nawa po ay nandyan pa rin kayo na nakikinig at nakikisabay sa salita ng Diyos na aking binabasa. Chapter 12 ng Exodo, ang title po nito ang Paskwa. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo at sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsalo-salo sila ng kalapit na pamilya na hindi na makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay babatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangan ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing, aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan at sa kinagabihan. Sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsyonin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang libadura at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakanin ng hilaw. Nilaga ang kordero, litsyonin ito ng buo kasama ang ulo, ang mga paa, ang mga pata, at ang laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matira, sunugin pagkaumaga. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ni Yahweh. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man, at parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyusan sa Ehipto. Ako si Yahweh. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo, at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ni Yahweh. Ang pista ng tinapay na walang libadura, gagawa ng anuman liban sa paghahanda ng pagkain. Ang pagdiriwang ng pista na tinapay na walang libadura ay gaganapin ninyo taon-taon sapagkat sa araw na ito, inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga hukbo. Ito'y gagawin ninyo habang panahon. Tinapay na walang libadura ang inyong kakanin simula sa gabi ng 14 na araw hanggang sa gabi ng 21 ng unang buwan ng taon. Sa loob ng 7 araw, huwag magkakaroon ng libadura sa inyong bahay. Ititiwalag sa pamayanan ng Israel ang sinumang kumain ng tinapay na may libadura, maging siya'y taga ibang bayan
o katutubong Israelita. Saan man kayo naroroon, huwag kayong kakain ng tinapay na may libadura. Tuwing ganitong panahon, ang kakanin ninyo'y tinapay na walang libadura. Ang unang Paskwa, tinawag nga ni Moises ang mga lider ng Israel at sinabi, "Pumili kayo ng isang kordero para sa inyong pamilya at ito'y patayin ninyo para sa Paskwa. Kumuha kayo ng sanga ng isupo, basain ito ng dugo ng kordero at ipahid sa mga hamba at sombrero ng inyong pintuan. At isa man sa inyo ay huwag lalabas sa bahay hanggang kinabukasan. Sa gabing iyon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ang mga Ehipsyo. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid na dugo sa mga hamba at sombrero ng pintuan ay hindi niya babayaang pasukin ng mamumuksa. Sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palagiang ganapin, pati ng inyong mga anak. Patuloy ninyong ganapin ito, maging sa lupaing ipinangako sa inyo ni Yahweh. Kapag itananong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyong ito'y pag-aala sa Pasko ni Yahweh, nang lampasan niya ang mga bahay ng mga Israelita at patayin niya ang mga Ehipsyo. Nang masabi ito ni Moises, nanikluhod ang buong bayan at sumamba sa Diyos. Pagkatapos, umuwi na sila at tinupad ang iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises at Aaron. Namatay ang lahat ng panganay ng hating gabing yaon. Pinatay ni Yahweh ang lahat ng panganay na lalaki sa buong Ehipto, mula sa panganay ng Faraon at tagapagmana ng trono, hanggang sa anak ng bilanggong nasapiitan. Namatay din ang panganay ng mga hayop. Ng gabing iyaon, nagising ang Faraon, ang kanyang mga tauhan sa lahat ng Ehipsyo. At nagkaroon ng napakalakas na iyakan sa buong Ehipto, sapagkat lahat ng bahay ay namatayan ng panganay na lalaki. Noon di ipinatawag ng Faraon ni Moises at Aaron at kanyang sinabi, "Sige, umalis na kayo sa Ehipto. Lumakad na kayo at sumamba kay Yahweh tulad ng hinihiling ninyo. Dalhin na ninyo pati inyong mga tupa, kambing at baka. Umalis na kayo at ipanalangin din ninyo ako." Tinataboy na rin sila ng mga Ehipsyo. Sinabi sa kanila, "Mamamatay kaming lahat pag di pa kayo umalis dito." Kaya hinakot nila ang tapis. Binalot nila ng tapis ang minamasang harina na di na nakuhang lagyan ng libadura. Nialisin sa sisidlan. Pinasan nila iyon at umalis. Nooy nakuha na nila sa mga Ehipsyo ang mga alahas na pilak at ginto at mga damit, tulad ng iniutos sa kanila ni Moises. Ibinigay ng mga Ehipsyo ang anumang hingin ng mga Israelita, sapagkat niloob na ni Yahweh na sila'y igalang ng mga ito. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang ari-arian ng Ehipsyo. Pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto mula sa Rameses, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami ring dalang tupa, kambing at baka, at niluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na wala pang libadura. Hindi nila ito nakuhang lagyan ng libadura sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa Ehipto. Wika na wala na silang panahong magluto ng pagkain. Ang mga Israelita ay nanirahan sa Ehipto ng 430 na taon. Huling araw ng ika-430 na taon nang umalis sa Ehipto ang mga hukbo ni Yahweh. Nang magdamag na yaon, sila iniligtas ni Yahweh at inilabas sa Ehipto.
Kaya ang magdamag na yaon ay itinalaga nila sa pag-aalaala sa pagligtas sa kanila ni Yahweh. Ang pag-aalaalang yaon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Ang mga tuntunin tungkol sa Pasko, sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, ito ang mga tuntunin tungkol sa Pasko, bawat kumain ito ang mga dayuhan, ngunit ang alilang binili ninyo ay maaring pakanin nito. Kung tuli na, hindi rin maaring kumain ito ang mga dayuhang nakipanuluyan lamang sa inyo o kaya'y ang mga upahang manggagawa. Sa loob ng bahay, kakanin ang korderong pangpaskwa. Huwag ilalabas kahit kapiraso nito at huwag ding babaliin kahit isang buto. Ang pista ng Pasko ay pinagdiriwang ng buong Israel. Lahat ng dayuhang nakikipamayan sa inyo na gusto makipagdiwang sa Pasko ay kailangang tuliin muna bago pasalihin sa pagdiriwang. Sa gayoy, magiging para na silang katutubong Israelita. Huwag hahayaang kumain ito ang sinumang hindi tuli. Lahat ng saklaw ng mga tuntuning ito, maging siya ay katutubong Israelita o dayuhan, sinunod ang lahat ng mga Israelita ang iniutos ni Yahweh kina Moises at Aaron. Ng araw ni yaon, sila'y inilabas niya sa Ehipto sa nakahanay upang makilaban. Chapter 13 na po sana tayo mga kaibigan, kaya lang hanggang dito po kasi talaga pong yung boses natin ay hindi po maganda. Basta sa bawat araw po ay meron po tayong nababasa na chapter ng Biblia. Ang haba po ng chapter 12. Ano po, kaya ipagpapatuloy ko po ito bukas kapag maganda po na ang ating pakiramdam. Kasi habang tumatagal po ang aking pagbasa, ako po ay nauubo. Kaya mga kaibigan, pagpasensyahan nyo na po ha. Andito po ako sa kwarto ulit ni Bunso dahil napakaingay po sa labas. Ginagawa po yung kwarto sa garahe ng aking mister. Tirahan po ng aking isang anak. Kaya andito po tayo sa kwarto ni Bunso. Mag-ingat po kayo palagi. Manalangin po tayo palagi. Alam niyo po, kahit manalangin pa tayo minsan, kahit ano pang sitwasyon, ay talagang dumadapo po yung hindi natin gusto. Gaya po ng sakit, gaya po ng lagnat na aking nararanasan. Di po ba yung sharing ko noong nakaraang araw, paano tayo makakapag-worship kay Yahweh o magpapasalamat sa panahon na tayo po ay nasa sitwasyon na hindi maganda. Kaya purihin po natin patuloy si Yahweh sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Kahit meron man pong sakit na dumadapo sa ating katawan, ang Diyos pa rin po ang hahawak ng ating hininga at siya po ang may control ng ating buhay. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, isa pong maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po talaga dahil andyan po kayo at salamat sa iyong pakikinig sa aking pagbabasa ng salita ng Diyos. At maliban po sa aking pagbabasa, nawa po ay magsaliksik din po kayo sa salita ng Panginoon upang sa ganun, maunawaan nyo rin po yung revelation ng Diyos sa buhay nyo. Dahil hindi naman po pare-pareho ang revelation ng Word of God sa buhay nating lahat. Iba-iba po. Iba-iba po ang pangusap ng Holy Spirit sa buhay natin. Kaya kailangan po talaga nating magbukas ng Biblia upang sa ganun, makita po natin kung anong mensahe ni Yahweh sa ating mga buhay sa bawat araw. Hanggang dito na lang po muli mga kaibigan. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. In Jesus' name, Amen.